sa wailul lil mutaffifin ay sa mga silang tao yung kapag karapatan nila, gusto nila kumpleto. Pero kung karapatan ng iba, binabawasan nila. Ayaw nila ibigay yung kumpleto. Ang ganitong pag-uugali, nangyari ito kay panahon ni Propeta Shuaib. Propeta Shuaib, ang kanyang mga tauhan ay ganun, nangluloko sa pagtitimbang. Yung sa timbangan ba? Hanggang ngayon, sa Dagupan, ilang timbangan yung maling timbang ba? Hindi yung 1 kilo, hindi abot ko ng 1 kilo. Ito yung sura na ito. Binabalaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salitang wail ay babala. Sabi nila, ang wail, ito ay impyerno. Lambak, isang lambak sa impyerno. Sabi nila, may nagsasabi ang wail ay kaparusahan. Ibig sabihin. Pero dito sa Tagalog ni sino to? Si Abdul Latif, sabi na kasawian. Kasawian ang ibig sabihin ng wail. Ang halaga ang salitang wail, babala. Babala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gumagawa ng mutaffifin, sa mga mutaffifin. Tapos pinaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino ang mga mutaffifin? Sabi niya, alladhina idhaqtalu 'alan nasi yastawfun. Ibig sabihin, kung karapatan nila ay gusto nila kumplito. Halimbawa, timba kasi yung mutaffifin, ito sa mga business, yung business na tinitimbang. Ang tinitimbang, di ba dito sa atin, halos yung mga tinitimbang, no? Halos ng dito. Ito yung mga nagtitinda, gumagamit ng timbangan. Gumagamit ng kilo. Yung kilo taktalo, ibig sabihin kilo. Kadalasan ng kinikilo, ito yung mga, di ba yung kilo, yung kinikilo, yung mga bigas, yan yung mga kinikilo, no? Yung timbangan, yung alam niyo yung parang nilalagay dito sa may nilalagay dito. Yan ang timbangan. Yan timbang. Tinitimbang yan ang ibig sabihin. Ang malaga, alin man, kinikilo man, tinitimbang man, ang ginagawa ng mga taong ito, binabalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sila yung bibili, halimbawa, bigas, gusto nila 25 kilos. Ang 25 kilos, walang kulang. Pero kung ibibinta nila sa tao, binabawasan nila. May mga ganyan na tao. Halimbawa, doon sa timbangan naman yung problema. Gusto nila, kapag bumili sila tamang timbangan, pero yung timbangan nila, kulang naman dyan. Di ba may mga ganito? Kaya binabalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Babala sa inyo. Babala sa inyo, sabi niya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha kalum aw wazanuhum, tapos sabi niya, wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ngunit kung sila sabi niya, ang nagbibinta ay kulang na kulang. Kung binabawasan nila, kahit isang guhit, kasi isang guhit yan, bawal yan. Binabalaan niya Allah subhanahu wa ta'ala kahit isang guhit. Isang guhit lang na kapag binta ka ni mga bigas, o ano mang kinikilo. Gulay o naman, bawal bawasan mo kahit isang guhit. Babala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pangluloko. Pandaraya. Alam mo naman sa Islam, yung pandaraya may higit pinagbabawal. Kasi sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ala yadhunnu ulaika annahum mabuthun. Yung mga gumagawa ng ganito, hindi ba nila inisip na sila ay pag namatay, bubuhayin sila. At harap sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin siya sa ginagawa nila. Hindi ba kasi ala yadhunnu ulaika annahum mabuthun. Bubuhayin sila. Tatanungin sila sa ginagawa nila. Hindi ba inisip nila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Liyawmin azim. Kailan ito? Saan ang pagbubuhay sa kanila muli? Araw na napakadakilang araw. Ang kabilang buhay ay hindi basta-basta. Hindi basta-basta ang kabilang buhay. Talaga may kabilang buhay na hindi basta-basta.
Haharap ang bawat isa sa atin. Titatanungin tayo. Tatanungin tayo sa mga kayamanan natin. Saan natin nakuha at saan natin ginastos? Saan natin nakuha? Sa malinis na paraan? Saan natin ginastos? Sa malinis na paraan din? Ayan, tayo ang nakakalam. Tayo ang nakakalam sa mga ginagawa natin, sa mga hanap buhay natin. Ang haram ay malinaw. Innal halal bayyin. Innal haram bayyin, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang halal malinaw na. Ang haram malinaw na. Halimbawa yung haram sa paghahanap ko, yung riba. Ito yung riba, yung may interest. Pero yung riba, pera lang, pera sa pera. Ang iba doon, kung hindi na pera, wala na. Kaya nga dito, halimbawa, dito tayo muna, hindi tayo lalabas na, dito tayo. Sa pagtitimbang, ang mahalaga dito, anumang papasok dito, ang lahat ng sa mga nagtitinda, mayroong pandaraya. Hindi lang sa timbangan. Hindi lang sa pagtitinda sa timbangan, bagkus sa anumang pagtitinda na mayroong pangdaraya. Alam mo, mayroong mga iba, tulad ng panahon ng propeta, ang ginagawa nila, halimbawa kamatis, halimbawa lang yung mga nabubulok na, nilalagay nila sa taas, yung mayos, tapos nilalagay nila yung bulok sa ilalim. Alam mo, sa pagtitinda ng isda, ang ginagawa ng mga iba na halimbawa, bili ka ng isda, may haluan nila ng hindi maganda. Bakit sabi ko ganito? Minsan kakabili ko ng tilapia, mayroon pala minsan mga isda. Sabi ko, bakit ganito? Halimbawa, mayroong 10 pirasong isda, haluan nila ng mga isaw, dalawa ng sira. O mayroong mga, lalo sa bigas din. Pagdaraya yung ganito. Kaya ang dito, binabalaan niya Allah subhanahu wa ta'ala, anumang pagtitinda na mayroon kasali pandaraya, ay binabalaan ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay mabubuhay muli. Sa araw ng malaking araw, ito yung kabilang buhay. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma yaqumun nas li rabbil alamin. Sa araw na ito, tatayo kayo. Sabi niya, mula sa libingan. Tatayo kayo mula sa inyong mga libingan. Kaya nga, tinatawag, ang araw ng kabilang buhay, Yawmul Qiyamah. Yawmul Qiyamah. Ang ibig sabihin ng Qiyam, pag tumayo. Kaya ang tao doon, kapag tayo ay tatayo, mabuhay tayo mula sa libingan, matagal ang tao, naghihintay na nakatayo. Kaya tinawag sa Yawmul Qiyamah. Araw na nakatayo ka. Yawmul Qiyamah. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tatayo sila sa Panginoon ng buong sanlibutan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tunay, sabi niya, ang kitab. Dito kitab na. Doon sa natin, yung ibigay na yung kitab, no? Ito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kitab ninyo nakalagay sa sijjin. Kitab ng mga fujjar. Ang fujjar, ang literal meaning ng fujjar, ito yung gumagawa ng kasalanan. Makapasok dito, yung mga hindi mananampalataya, yung mga musyrik, hindi muslim, gumagawa ng kasalanan, kasama sa mga fujjar. Kasama dito yung mga munapik. Munapik yung mga mapagkunwari, gumagawa ng mga kasalanan. Mga ganito, tulad ng ganito, panglulu. Makasama dito yung Muslim. Kasi mga may Muslim din ay gumagawa rin ng pandaraya. Gumagawa din ng kasalanan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna kitabal fujjar. Ibig sabihin, ang kitab, ang talaan. Ang kitab dito, talaan. Ang talaan ng mga silang gumagawa ng kasalanan mula sa mga musyrik, mula sa mga munafik, mula sa mga Muslim, ay nandoon sa Sijjin. Sijjin. Doon sa Sijjin. Ang Sijjin,
Kinuha sa salitang sijnun. Ang sijnin, kulungan. At ang literal meaning ng sijin, kulungan, masikip. Nakakita na ba kayo ng, although may mga kulungan na maluwang, pero yung karamihan sa kulungan, masikip. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang mga talaan doon sa lugar na masikip. Masijin, tinatawag masijin. Kaya tinanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka masijin. Ya Muhammad, wa ma adraka masijin. Ano sabi niya yung pagkalam mo sa tinatawag na sijin? Kasi iba yung pinaglalagyan ng kitab ng mga mabubuti, iba yung pinaglalagyan ng mga kitab ng mga silang masasama. So yung mga masasama dito sa sijin. Ano ang pagkaalam mo ya Muhammad sa kitab o pinaglalagyan ng kitab ng mga masasama nandiyan sa sijin? Sabi ng Allah, Kitabun Marqum. Hindi natin nabasa yung Tagalog niya, no? Kitabun Marqum. Sabi niya, ito ay isang nalilimbag na talaan na hindi kailanman maaring baguhin ng nakatala rito. Ibig sabihin, ang sijin, nandito sabi niya yung kitab na mga talaan na ito, doon sa lugar na ito, na nakasulat na hindi mababago. Hindi mabago. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wailul yawma idhil lil muqaddibin. Kasawian sa mga sila, mga nagpapasinungaling. Tagalogan natin. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatatwa. Ayun, nagtatatwa. Tatatwa. Tatatwa, ito na yung muqaddibin. Ibig sabihin yung hindi naniniwala. Pinasinungalingan nila ang Quran at yung Sunnah. Patig sa kanila yung Quran, pinaliwanag sa kanila, ito si Allah ang lumikha sa ganito ganyan, siya ang dapat sambahin. Pinasinungalingan nila. Yun ang sibjim. Kasawian sa kanila, alladhina yukadzibuna biyawmiddin. Sila na mga nagtatatwa sa araw ng kabayaran. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yukadzibuna biyawmiddin. Yawmiddin. Diba sa surat al-Fatiha yung alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin. Ang din dito, ito yung paglilitis, pagsusuri. Ibig sabihin, hindi nila pinaniwalaan na mayroong pagtatanong. Hindi nila pinapaniwalaan may paglilitis. Kaya ang tao gumagawa ng kasalanan. Kadalasan ng mga nanluloko, yung mga nagbabawas sa timbangan na yun, ang kadalasan, hindi naniniwala na mayroong paglilitis sa kanila. Kasi kapag naniniwala, hindi nila magawa yun. Takot sila kahit isang guhit lang. Takot sila kasi nalitisin sila ito. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong ito, gumagawa ng kasalanan na ito, hindi sila naniniwala sa araw ng paglilitis. Araw ng pagtatanong sa ano ang ginawa nila. Yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Wala silang pinapasinungalingan dito maliban na lamang. Sila ay muqtadin. Ang muqtadin, sabi dito, ito yung gumagawa ng mga ipinagbabawal. Muqtad. Ibig sabihin, ang muqtad, ang original ng muqtad, kaya وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. Yung mga lumalagpas sa hangganan. Halimbawa, ang lahat, halimbawa sa pagkain, mayroon tayong hangganan sa pagkain, ano lang ang pwede natin kainin? Sa pagtitinda, mayroon tayong, nilagyan tayo ng Allah ng hangganan. Ito lang ang pwede niyong gawin sa pagtitinda. So kung hindi mo sinunod yun, ibig sabihin ikaw ay lumalagpas sa hangganan. Mabilang ka sa muqtadin. Ibig sabihin, gumagawa ka ng kasalanan. Ginagawa mo yung haram. Nang luluko ka, muqtad ka. Ibig sabihin, bawal yun, ginagawa mo. Muqtadin athim. Ang athim, ito yung hindi sinasagawa nila yung pinag-utos ng Allah. Ang tawag sa kanila, athim. Magkaiba yun. Magkaiba yung
Yung gumagawa ka ng kasalanan at hindi mo ginagawa ang ipinag-utos. Parehas kasalanan. Pero ang tawag sa gumagawa ng ipinagbabawal, mu'tad. Ang asim, ito yung gumagawa ay hindi niya ginagawa ang ipinag-utos. Halimbawa, yung pagsala, ipinag-utos, hindi mo ginawa, asim. Yung pag-ayuno, hindi mo ginawa, pinag-utos. Ikaw ay asim. Makasalanan. Makasalanan saan? Sa hindi mo pagsagawa ng ipinag-utos. Ang mu'tad, makasalanan ka sa ginagawa mo ipinagbabawal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ito ibig sabihin, yung mga ganun, na gumagawa ng ganun, ay maliban sa mga tao na ito. Hindi nila pinapaniwalaan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Kapag binabasahan sila ng aya, ng mga tanda, oy, huwag kang makasalanan yan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ, kasawian sa mga silang manluloko sa pagtitinda. Ano ang sinasabi niya sa Quran? Ang Quran yan sabi niya, asatirul awwalin. Ang asatirul awwalin, ito yung mga salita lang mga sinauna. Salita ng mga sinauna, ay parang yan lang sinasabi ng mga ninuno namin. Hindi yan, sinasabi ang Quran, sinasabi natin salita ni Allah. Ang Quran, sinasabi natin salita ni Allah, pero ang pinagsasabihan natin, ay hindi yan salita ni Allah. Salita lang tulad ng mga salita ng mga naunang tao. Actually, alam nila yung Quran, dumating ito sa mga musyrik sa Makkah. Paano nila nasasabi? Actually, nasabi nila ito. Yung sinasabi nila, ang Quran daw, salita ng mga nauna. Kasi yung karamihan ng salita ng Quran, sumasang-ayon sa sinasabi ng mga Hudyo. Sumasang-ayon. Kasi yung Quran, saka yung mga Taura, kasi yung mga Hudyo, mayroon silang Taura. Ano yung mga Kristyano, mayroon din silang Injil. So, ang sinasabi ng Quran, sumasang-ayon dito. Kaya sabi niya, ay yung Indian salita ng Allah, ay wag ko sa salita lang mga nauna, kasi sumasang-ayon sa mga naunang sinasabi ng mga Hudyo. Kaya yung sinasabi niya, idza tutla alayhim ayatuna qala asatirul awwalin. Sabi ng Allah, kalla. Ay, hindi, sabi niya. Hindi ganun yung sinasabi ninyo. Kung ano man pinagsasabi ninyo sa Quran, sa ganito ganyan, nagagawa ninyo ang ganito ganyan, hindi ganun sabi ng Allah. Pero ang katotohanan, bakit nagagawa niyo yung kasalanan? Bakit nagagawa niyo yung kasalanan ng pandaraya? Yung pagsasabi niyo sa Quran na salita ng mga sinauna, ang totoo sabi ng Allah, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kasi natin Tagalog nito? Hindi ito tulad ng kanilang pag-akala at kanilang puso ay nalalambungan, nababahiran ng mansa, batik dahil sa kanilang kasalanan, kaya sila ay hindi napatnubayan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dahilan talaga, bakit hindi sila napatnubayan? Bakit nagagawa nila yung mga kasalanan? Ang totoo sabi niya ay yung puso nila ay natakpan na ng kasalanan. Kasi yung tao, kapag nakagawa ng kasalanan, nabanggit siya sa hadith, magkaroon siya ng nukta. Ibig sabihin yung tuldok na itim. Tapos, sa tuwing nadadagdagan ang tuldok na itim. Dumarami ang itim. Kung tuloy ang kanyang ginagawang kasalanan, hanggat matakpan na ang kanyang puso. Pag natakpan na ang kanyang puso ng itim, doon na siya hindi na makinig. Wala na sa kanya yung kasalanan. Kahit sabi mo, Bobo, huwag kang gumawa ng kasalanan. Wala na! Ang dahilan, natakpan na ang kanilang puso. Oran. Sabi nga, balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ano ang dahilan? Dahil sa kagagawa nila. Dahil sa kagagawa nila, natakpan ang kanilang puso na hindi na tumatanggap ng paalaala. Wala na. Na tumatanggap. Yan, nakakatakot ito. Kasi kung tuloy-tuloy mo, kaya yung kasalanan hindi pwede minamaliit.
Kasi bawat kasalanan, tumutulok yun sa ano. Tumutulok yun sa puso natin, ay magigiting wala na. Kahit palan wala na, hindi na tumatalab. Maliban kung kaawaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi siya magbago, kasi sinasabi naman ng Quran, hindi namin kayong babago, hindi kayo mismong magbago. Diba? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hindi namin kayong babaguhin hangga't sarili ninyo babaguhin. Hangga't kayo magbago kayo. Hindi kayo lang mag-serious kayo sa mga, halimbawa, sa mga pag-aaral. Kahit yung mga ganito, kahit paano, karinig-rinig tayo ng salita ng Allah, salita ng Quran, yung paalala sa kabilang buhay. Kahit paano nabubuhay yung ano natin. Sa pamamagitan dito, mga gawain kabutihan, ay nabubura ang ating mga malit na kasalanan. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ang kabutihan, ang gawain na kabutihan ay nagbubura sa mga maliit na kasalanan. Maliit na kasalanan lang sayyi'at. Sayyi'at, maliit na kasalanan. Ang malaki hindi niya kaya. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung makikita niyo yung dua, ang palagi natin, Rabbik firli. Rabbik firlana dhunubana. Rabbik firlana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Doon sa kasalanan na malalaki, ng zunub, kapag sinabing zunub, malaking kasalanan. Kaya ang ginagamit na paghiling ng kapatawaran, Rabbik firlana. Ibig sabihin ng igfir lana, paghingi ng kapatawaran, yung Rabbik firli, ilan yung sinasabi ng Rabbik firli? Ano yung sabihin ng Rabbik firli? Ang original ng salitang igfir, ghafara, ay tatakpan ang kasalanan. Kaya tatakpan yung kasalanan malalaki. Tatakpan. Hindi tulad ng wakafir anna sayyiatina. Ang mga sayyiatina, yung maliit na kasalanan, yun ang mga nabubura ng kabutihan. Iyon ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang totoo ay natakpan ng kanilang mga puso, kaya hindi na umubra yung mga paalala sa kanila. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. So sa mga taong ito, ano yung sinabi natin musyrik? Munafik at yung mga gumagawa ng malaking kasalanan, fujjar, unang parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, kalla innahu an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Sa Tagalog, hindi na ba sa Tagalog, mas malito ako sa Tagalog nito, no? Sabi ng Allah, unang parusa sa kanila, sa tao na ito, gumagawa na ito, pudjar, yung tinatawag na pudjar. Sa araw na yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, araw ng kabilang buhay, ay hindi nila makikita si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi mo makita si Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, isa sa mga parusa. Kasi ang lahat ng makapasok sa paraiso, makikita niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinakamainam na biyaya na makita niya si Allah subhanahu wa ta'ala. May isa sa maano natin. Sa mga silang pudjar, ay hindi nila makikita. Alam niyo mga munafik? Ang munafik hanggang sa kabilang buhay nagkukunwari. Akala nila yung ginagawa na pagkukunwari ay hanggang sa kabilang buhay magagawa nila. Kaya tawagin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sura. Anong sura yun? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, sa mga taong, mga Muslim, utusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sumujud. Pero hindi nila magawa. Ang mga munafik hindi makasujud. Wa yuksafu an sakiyu, sabi ng Allah subhanahu sa sura, anong sura yun? Sura wa yuksafu an sakin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bahum la yastatiyun. Tapos utusan sila sumujud, hindi nila kaya. Ang mga munafik, nung dito sila sa kabilang buhay, ginagawa nilang sala ay hindi para sa Allah.
Pagdating sa kabilang buhay, utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na sumujud, ang lahat ng nakapagsasala, ang lahat ng nagsala dito sa mundo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, makapagsujud. Pero ang lahat ng mga hindi nagsalat para sa Allah, maging matigas ang kanilang yung likod, hindi na kaya. Hindi sila makayuko. Maging ganito yung ano nila, hindi makaganon. Gagawin niya Allah subhanahu sa surah, inshallah makukuha rin natin yun, kasi pupunta rin tayo dito sa ano. Yun. Kaya ang unang parusa sa mga taong pudyan, hindi na makikita si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamasarap, pinakamainam na biyaya ng tao sa paraiso. Kapag makita ng tao si Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, yung lahat ng mga biyaya, yung mga paraiso, yung mga pagkain, makalimutan nila. Imagine, no? Ang sarap na ng mga inumin, yung pagkain, ang lahat ng yun, sa oras na makita nila si Allah subhanahu wa ta'ala, makalimutan nila yun. Alam mo si Musa alayhi salam, gusto niya makita nung dito sa mundo. Gusto niya makita si Allah. Di ba sa suratul, ano yung surah? Sabi niya, arini, magpakita ka sabi ng sakit sa ng Allah. Ay sabi ni Musa, gusto niya makita si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan mo sabi niya yung bundok. Kung kaya sabi niya, istakarra, ay sabi niya, makita mo ako. Pag tingin siya sa bundok, natunaw ang bundok, pati siya wala ng malay. Nung naano niya, sabi ng Allah, lantarani, kailanman dito sa mundo hindi mo ako makita. Yung mata natin ito, hindi, may capacity lang. Di ba minsan kapag may masyadong mainit, hindi na kaya ng mata, masisira yung mata. Tama? Araw lang yan. Na paano na kayo lumikha? Ang araw nilikha ni Allah. Na paano na kaya? Pagdating sa kabilang buhay, yung mata natin, yung palitan, hindi na yung wala ng capacity, kung makakaya niya na kahit anong lakas ng... Hindi na tayo masisilaw, hindi naman. High voltage na yung mata natin. Kasi kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa, kailan hindi mo ako makikita dito sa mundo. Pero, itipak ang mga ulama, hindi makikita si Allah sa mundo, kahit si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umakyat siya sa taas. Hindi na nakita ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero nakausap niya. Parang si Musa rin naririnig na nakakausap niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nung Isra wal Mi'raj, umakyat siya sa taas, hindi niya nakita. Ittipak ang lahat ng mga ulama na walang sino man, kahit si Propeta Muhammad, nakakita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa kabilang buhay, lahat na makapasok sa paraiso, makita nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At ito na yung mainam, magandang biyaya sa kanila. Makalimutan niya ang lahat. Allahu Akbar. Dito sa mundo, yung mga, ano man yung pumasok sa isip mo, yung mga iba kasi, yung pag-isip nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ilagay nila sa isip nila, hindi nila maabot. Pero sa kabilang buhay, makita mo, kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, wala akong katulad, na isa kami hisay, wala akong katulad. Makita mo na ang sinabi ng Allah na wala siyang katulad, makita mo sa kabilang buhay. Na unang-unang parusa sa mga pudjar, yung mga gumagawa ng kasalanan at hindi nila makita si Allah. La mahjubun. Pagkatapos sabi niya, summa innahum lasalul jahim. Pagkatapos yung mga gumagawa ng kasalanan na itatapon na sa sempir. Lasalul jahim. Itatapon na sa sempir. Summa yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, kayo mga mandaraya, kayo mga hindi naniniwala sa araw na ito. Ito na sabi niya, pinasinungalingan ninyo. Nung pinapalalahanan kayo, pinapalalahan kayo ng kapitbahay yung Muslim, na si Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong kabilang buhay, mamamatay kayo, bubuhayin kayo muli. Hindi niyo paniniwalaan, kasabi ng Allah, ito na. Tingnan niyo. Nandyan yung paraiso, nandyan yung impyerno. Na ito na hindi niyo pinaniwalaan. Wala na yung pagsisisi. Alam niyo, paano kaya yung pagsisisi na gusto mong gawin mo na sana?
Yung sana, wala na. Kaya nga alam mo, sabi ng ya laytani kuntu turaba. Sabi ng mga tao, nung makita nila yung parusa, sana naging lupa na lang talaga. Naging alikabok na lang. Agsisi na. Wala na. Isang buhay lang tayo dito sa mundo. At may purpose tayo sa mundo. Hindi yung gawin natin ang gusto natin. May purpose. May kautusan. Yan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oy, matagal pa. So haba ka mapin subhanahu kasi ito. Kaya pa kaya. Sumay na lasal, sumay yukalu hadal ladhi kuntum dito ka. Ito na sabi na hindi niyo pinapaniwalaan, nakikita niyo na. Nasa harap niyo na. Sa harap niyo na. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre, ang Quran tinatawag masani. Ang masani, kung binabanggit yung masama, babanggitin yung mabuti. Pag babanggitin yung paraiso, babanggitin yung impyerno, napansin niyo sa Quran? Ganun. Kung babanggitin yung halal, babanggitin yung haram. Yung ano niya? Ganyan yung Quran. Ganyan yung Quran, tinatawag masani. Al-Quranul masani. Ibig sabihin ito, hindi yung haram-haram lang, yung masama-masama lang lahat, hindi. Binabanggit yung haram, binabanggit yung halal. Binabanggit ang impyerno, binabanggit yung paraiso. Dito naman, binabanggit yung tao masama, banggitin na naman niya yung mabubuti. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla inna kitabal abrar. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Natunay sabi niya naman, doon yung kitab, yung talaan ng mga masasama, doon sa Sijjin. Ang kitab naman ng mga silang mabubuti, abrar. Bir. Salitang bir, ang bar, abrar. Una, sino yung matatawag na bir? Yung abrar. Paano tayo matatawag na abrar? Paano tayo makasali dito? Tingnan ninyo yung sarili natin. Tingnan natin ang sarili natin kung makapasok tayo sa tinatawag na abrar. Mga tao na, yung mga talaan nila, talaan na mga silang mabubuti, abrar ang tinatawag, ay doon sa illiyin. Sino ang abrar? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kailanman, laging ginamit. Ang ibig sabihin ng lan, kailanman. Kailanman hindi niyo makakamit ang bir, ang kabutihan, hanggat hindi niyo ibigay ang pinakamahal ninyo. Kaya sa ibang ayaw, ibig sabihin, kung ano yung mahal mo, yung, halimbawa, mayroong kang gamit. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagsubok, hindi niyo sabi niya makakamit, o hindi kayo mapabilang sa tinatawag na abrar, hanggat hindi niyo ibigay ang yung pinakamahal ninyo. Sa ibang aya naman, sabi na laysal birra an tuwallu wujuhakum syatra. Ibig sabihin, hindi sabi niya bir, yung abrar, ang pagharap mo kung saan-saan. Ngunit sabi niya, ang pang-abrar, nakukuha ko ito yung amanu billah. Ibig sabihin, yung iman, tamang pananampalataya. Yung bilanggit yung haligi ng pananampalataya. So ito, ibig sabihin, makasali tayo sa mga abrar kung ginawa natin, naniwala sa anim na pananampalataya. Ginawa natin yung haligi ng Islam at nagbibigay tayo ng mga bagay na mahal natin. Yun ang tinatawag na abrar. Kaya makikita ng mga sahaba, basta kayo ng mga kwento ng mga sahaba. Si Abu Bakar, bibigay sila ng mga, alam mo si Uthman, Ibn Affan, yung 100 na kamilyo. Kasi parang tagbuto tayo, mayroon parang ano, binigay niya yung 100 kamilyo, kasama na ang laman. Kasama na ang laman sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, sabi niya, dublihin na yung mga businessman, pumunta sa kanya, dublihin namin, sabi lang, kung magkano yung puhunan mo, times 2 namin. Sabi niya, hindi. Times 3. Hindi. Sabi niya, kung kaya niyo times
ibigay ko sa inyo. Kasi sino yung times 10? Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang kabutihan, dinudubli ng 10, sabi niya. Kung kaya niya yung times 10, Allah subhanahu wa ta'ala yung sinabi ng Quran. Ibig sabihin sa kanya, tina-times 10 niya yung kabutihan. Kasi sabi niya, bininta ko na sa Allah subhanahu wa ta'ala, times 10. Times 10 sa kanya. Wala, umatras yung mga, kung sa atin yung mga namimili, businessman doon tawag doon. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon siya sa kitab ng mga abrar, ng mga mabubuti, doon sa Illiyin. Wama adraka ma Illiyin. Wama adraka ma Illiyun. Ano sabi niya yung pagkaalam mo sa tinatawag na Illiyun? Kanina si Jin, Illiyun. Kitabong markub. Ganun din, talaan na nakasulat doon sa talaan na yun, na hindi na mababago. Yashhaduhul muqarrabun. Ang muqarrabun, sabi ng mga dito, yung mga silang mga anghel. Kasi muqarrab, sila yung malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga muqarrab, mga anghel. Ibig sabihin, sinasaksiyan. Yung kitab na ito, kasi sino nagsusulat? Maaari yung mga anghel. Diba? Yung kiraman katibin, ang kiraman katibin, alam mo na matapalon. Di ba maalala niyo, sila nagsusulat ng mabuti, masama? Yung mga anghel. Kaya shahaduhul muqarrabun. Sinasaksiyan, ano kayong Tagalog nito? Na sinasaksiyan ng mga anghel na malalapit. Parehas din yung ano namin. Ibig sabihin yung malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga anghel, malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinasaksiyan nila ang nakasulat sa kitab na yun. Nabanggit din natin nakaraan. Ang mga saksi, napakarami. Ano yun? Sabi niya yung magkita din sa paano ba nakapagkita na yung saksi. Na yung wasahidi wa mashhud, sahid. Ang saksi sa kabilang buhay, napakarami. Una, si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga anghel. Yung mga katawan natin. Yung lupa. Ay maraming sasaksi. Talagang din sa kabilang buhay. Dito sa mundo, kahit anong hukom sa Pilipinas, kahit yung Saudi, maari yung magsasaksi doon, yung mga ebidensya na ilalatag, hindi 100% nandoon. Di ba? Kahit anong hukom, pag mag-present ng ebidensya, hindi 100% na nandoon lahat ng ebidensya. Pero sa kabilang buhay, 100%. Ang ebidensya nandoon. Ang ginawa mong kasalanan, 100% yung ebidensya. Nandyan yung saksi, nandyan yung katawan mo, nandyan yung lupa, nandyan yung mga anghel, nandyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya 100% yung ebidensya nandoon. Ano mo? Ano yung, paano ka pa, kahit sinong attorney mo doon, wala na nga mga attorney doon, kahit magaling attorney, nandoon na yung ebidensya mo na kasalanan. Iyasok lahat. Katawan mo, yung katawan, yung kamay. Yung kalahati ng ano mo. Kaya lang sabi, bakit ka sabi na sumaksi laban sa akin? Sabi ng tao. Bakit ka sabi na tayo, magkakatawan tayo, saksiyan mo pa ako laban sa akin? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng mga kamay, Antakanallahu alladhi antaka kulla shay. Pinagsalita kami, sabi niya, ang nagpasalita sa lahat na nagpa. Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala nagpapasalita sa lahat, yung sabi niya, pinagsalita kami. Sabi ng Allah, kitab marpiyasudun mo, innal abrara lafi na'im. Tunay sabi niya, ang mga abrar, ang mga gumagawa ng kabutihan, ay nandoon sa loob ng na'im, biyaya. Biyaya. Kanina mga pudjar, mga masama, yung biyaya na naman dito. Alal araiki yandurun. Doon sila sa upuan. Ang araik, yung mga upuan na malalambot. Alam mo, supa yung tawag doon? Supa yung tawag doon, yung malalambot na yung parang, masarap na yung ganon. Araik ang tawag dyan. Pero araik sa paraiso, hindi araik dito. Alal araiki yandurun. Na tumitingin siya. Alam mo, minsan, dito kahit sa mundo, minsan yung tingin lang natin sa mga gandang view, maging masaya ka na. Tama? Kaya nga pumupunta tayo sa mga pasyalan, gagasis tayo ng
magkano yung mga gastos mo, punta sa Baguio, aakyat kayo, nakakatakot yung mga daan doon, paliko-liko, paganin. Pupunta ng tao yung view. Bakit? Nasisiyahan. Sa kabilang buhay, doon sila nakaupo, tumitingin-tingin sila ng view. Alal araik yanzurun. Tumitingin ka na. At dito sa mundo, nakatayo ka man, nakaupo ka man, mapapagod ka. Magtagal. Tama? Kahit nandun kasi yung sopa na malambot-lambot, mapapagod ka doon. Sa kabilang buhay, hindi ka napapagod. Kahit anong posisyon mo, kung nakatayo ka, nakaupo ka, ganito ka, hindi ka mapapagod. Kasi paraiso. Naim nga, naim. Walang kapaguran doon. Kung ano yung gusto mong kusin na kahiga, kahit ilang oras ka dyan, hindi ka mapapagod. Wala kahiga ka. Araik doon ka sa araik mo sa upuan mo, hindi ka mapapagod. Sabi ng mga ulama, na ibang yan durun, ibig sabihin tumitingin, tinitingnan nila. Dahil yung pakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Doon sila. Kaya nga doon lang sa makita nila Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, anong biyaya? Dito sa makikita nila Allah subhanahu wa ta'ala, biyayang tingin. Hindi naman pagkain yun. Tingin. Gaano kasaya na makita mo ang pinakamagandang makita mo, hindi mo pa nakita sa buong buhay. Yun si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun sabi niya ay biyaya. Biyaya ng kasiyahan ng makikita mo. Biyayang tingin. Doon sila nakaupo. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Makikita mo, sabi niya, sa kanilang mga mukha ng maaliw. Ano may tawag doon yung mukha na nakikita mo yung kasiyahan? Maaliwalas? Hindi naman maaliwalas, no? Ano bang term na magamit natin? Nadra. Ay, bakit ko yung Tagalog niya? Sabi dito, at mababanaag mo sa kanilang mukha ang kislap ng kaligayahan. Ganun lang yun, ano. Ibig sabihin, makikita mo. Banaag pa yung ginamit dito, no? Parang sigurid. Yung maaliwalas. Ang malaga yung, makikita mo yung mukha ng malungkot at saka yung masaya. Yun. Makikita sa mukha ng tao doon, sa paraiso, yung mukha na makikita mo masaya. Ganun. Kasi naim. Lalo na kapag makita na si Allah subhanahu wa ta'ala, ganun yung, sabi na yung ngiti, ano yan, yung sobrang malaking ngiti, yung, ayan yung term, hindi natin matagalog. Ang mahalaga, ganun. Makita nila yung paraiso, makapasok sa paraiso, makita na si Allah subhanahu wa ta'ala, makikita mo, sabi niya Muhammad, na yung saya ng pagmumukha nila. Kaya dito sabi niya, yung term ginamit dito na, mukha ng kislap ng kasiyahan. Kislap ng kasiyahan. Kislap ng kasiyahan. Yung kislap yung marang, di ba ganun yung kislap? Wala kung ano. Ang kislap yung mga gumaganon, yung parang bituin, kumikislap sabi niya. Pero yung ginamit ni ano dito, kislap ng kasiyahan. Ang mahalaga kayo na yung bahala, yung mukha ng masaya. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuskawna min rahikin mahtum. Dito sila ay paiinumin ng purong alak na matatakpan pa ang sisidlan. Ibig sabihin, maaari, imagine wala pa kung alak na hindi pa nakabukas. Kasi doon pwede ka na uminom ng alak. Ang alak doon hindi lang buti. Ilong. Yung alak doon ilong. Kaya sabi ng mga iba, hindi mo na kailangan sila yung ano-ano ka pa. Sisid ka na, sabi na. Kasi ilong. At yung alak doon na, sa tuwing na hindi ka magsasawa. Lahat ng inumin, hindi naman sa alak lang inumin. Nakalabangit sa Quran 4. Yung tubig na malinis, gatas, honey, saka yung alak. Yan ang binanggit na inumin doon sa loob ng paraiso. Na hindi ka magsasawa sa mga inumin nito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. At ang huling tungga, patak nito ay tapusin muna natin ito ay katulad ng
ng halimuyak ng mus o musko at sa gayon. Ibig sabihin, pag uminom ka ng inumin na ito, yung pinakadulo, mas masarap. Masarap na yung alak doon, inumin doon, yung pinakadulo, mas masarap. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dito, ay sabi niya, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Hayaan niyo magpaligsahan ang sino man sa maghahangad ng makamtam ang kaligayahan sa paraiso. Kaya dito, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso, yung mga nasa loob, mga biyaya dito. Magpaligsahan kayo. Alam niyo pinagbabawal, ibang kamundong makamundong bagay, bawal ang paligsahan. Pero pinag-utos tayo, magpaligsahan para sa kabilang buhay. Huwag na magpaligsahan sa magpataas yung kapitbahay mo, mataas yung bahay niya, pataas ka rin. Hindi ganyan yung kautusan. May mga ganun. Kaya nga minsan, ang inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpaligsahan kayo sa gawaing mabubuti. Kasi yung paraiso antas. Hindi lahat ng... Ito kasi yung paraiso. Yung pinakamatas na antas, yung tinatawag Firdaus. At ang mga paraiso ito, yung taas niyo, Ars. Yun ang ano ng Firdaus. Yun ang pinakamataas na antas. Magpaligsahan kayo. Yung sa mataas na antas. Hindi yung pagpaligsahan kayo sa taas ng bahay. O magpatasan kayo ng sasakyan na maganda. Nakita mo yung 2 million na sasakyan, bilhin mo siya ng 3 million. O yung mga rilo, nakita mo, mahal pala mga rilo, may mga million pala rilo, no? So, tapos bilhin mo, 1.5 million naman. Hindi ganun yung pinag-utos. Yung pinag-utos, paligsahan sa gawain mabuti. Katapos sa umisazu min tasnim. At ang halo nito, ang alak, ay mula sa tubig na tasnim. Mayroon doon inuman, yung tinatawag tasnim. Ang tasnim, yun ang pinakamasarap na inumin. So, ang mga silang mabubuti, direkta sila, walang halo ang mainom nila. Pero yung hindi masyado mababa yung antas, yung mga alak nila, haluan lang ng tasnim. Kaya sabi niya, at ang halo nito, hahaluan lang ng tinatawag na inumin sa tasnim na ito. Pero yung may makainom, diretso yung walang halo na yun ang masarap. Pero kaya nga dahil dito sabi na hindi pariya-parehas yung antas ninyo, ang matas na antas ng makainom ng direkta sa tasnim, kayo, makainom naman kayo, pero halo mula doon lang. Kaya magpaligsahan kayo. Kaya sabi niya, ay nayashrabu bihal muqarrabun. Kaya sabi niya, isang batis yung tasnim, isang batis na rito, ay nagsisiinom ang malalapit na mananampalataya kay Allah. Sino lang makainom? Yung malalapit lang. Pero yung mga makainom kayo, yung haluan lang. Kayo malalapit. May inumin, mayroon doon inumin sa paraiso. Hindi makainom, maliban yung mga malalapit kay Allah. Ibig sabihin yung malaki talaga yung, dito sa mundo, talaga yung gawa nilang mabuti. Talaga mo silang buti malaki. Tapos, bilisan na natin. Inaladina ajramu kanu minaladina amanu yadhakun. Tunay sabi ng mga sila gumagawa ng kasalanan, dito sa mundo, pinagtatawanan nila ang gumagawa ng kabutihan. Hindi mo makikita mo mga ngayon, yung mga Muslim, sabi niya, ang haba ng balbas, parang kami, pinagtatawanan. Para pa, sabi niya, nagsasalat, pinagtatawanan nila yung mga Muslim. Patuwad-tuwad kayo, sabi niya, pasuot kayo ng mga hijab, binawakita yung mga mukha, ganito yung mga iba. Pinagtatawanan, minamaliit. Yung sinasabi ng Allah. Kaya sabi ng Allah, wa idha marru bihim yatakamadu. At kapag dumadaan sila sa mga Muslim, sa mga gumagawa ng kabutihan, pinalait-lait nila. Sa pamamagitan ng khams, ito yung sa pamamagitan ng yung galaw, na tinanggo yung Tagalog niya, at kung sila mananampalata ay nagdaraan sa kanila, sila ay hindi sumasarota ay nagkikindatan. Yung sabihin, yung panglalait ba? Kindat na panglalait. Yun ang sinasabi. Tapos sabi nga, waidang kalabu ila ahli min kalabu fakihin. At kung sila ay nakabalik sa kanilang mga pamilya, sila ay nagbabalik na may panghahalakhakan. Ibig sabihin,
pag dumating sila sa pamilya nila, nagtatawanan sila na sa mga pinagtatawan nila yung mga Muslim. May mga ganito. Alam mo, kayo lang sa pamilya. Nakikita ka nagsasala, pinagtatawanan ka naman kapatid mo, mga magulang mo, kamag-anak mo, di ba? Ito yung sinasabi. Maaari ito. Pinagtatawan, ay, patuwag-tuwag sabi na ganito, ganyan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano mangyari sa kabilang buhay? Wa idha ra'ahum qalu inna ha'ulai ladallun. At kapag sabihin nila pa, ang ligaw daw ang Muslim. Sila daw yung tama. Kaya nangyayari ito, lalo nito sa panahon ni Propeta Muhammad. Kaya sabi ng Allah, فَالْيَوْمَ الَّذِي آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Pagdating sa kabilang buhay, ang mga silang mananampalataya, pagtatawanan nila naman yung nagtawa sa kanila. Baliktad. Ngayon dito sa mundo, pinagtatawa nila ang mga mananampalataya, mga Muslim. Pagdating sa kabilang buhay, gaganti. Sabi na, hindi pwede walang gantian. Gaganti. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating doon, si mga mananampalataya, pagtatawanan naman yung mga silang. Nagtatawanan nila yung dito sa mundo. Al-araik yan doon sila sa mga gandang supa. Hal thuwibal kufaru ma kanu yanhaqun. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ginagawa nila panglalait, pagtatawa, mayroon ba silang gantimpala? May nakukuha ba sila? May napapala ba sila doon? Tinatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala. May napapala ba sila sa panglalait nila? Pagsasabi nila kung ano-anong sinasabi nila sa mga Muslim, o pinagtatawanan nila, may nakukuha ba sila? Sabi ng Allah. Ang sagot, simple wala. Bagkus ang nakukuha nila, lalo parusa. Kabilang buhay sila ng pagtatawanan. So inshallah nawa, tayo ay patay na bro ng dito lang. Sana mapabilang tayo sa mga tao na makapasok sa paraiso. Inshallah na sana hindi tayo mapabilang sa mga tao na gumagawa ng kasalanan kung saan ay matatakpan ng kanilang puso. Sana ilayo tayo mula sa mga ganitong klaseng tao. Hanggang dito lang, subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.